Ayan, graphs of tangent and cotangent. So, if you could remember, so, yung period ng cosine and sine is 2 pi over b. So, dito, sa tangent, ang period niya is pi over b lang. Okay? Pi over b lang. Pagdating sa tangent and cotangent. So, another thing is, di ba yung sine and cosine is nag-start siya from 0. So, halimbawa, yung period ng sine and cosine, di ba, is 2 pi. So, dito siya, 2 pi. And hati natin into 4 equal parts. Yan. So, ganyan yung sine and cosine, di ba? So, dito naman sa tangent, mag-start tayo from the negative. So, kung ang period natin is 2 pi, so yan, mag-start tayo sa negative. Hatiin natin muna into 2 equal parts. So, magiging pi. And negative pi to positive pi. So, still, yan ay 2 pi. Balikan lang natin yung unit circle para mapakita ko kung paano ginagraph yung tangent and cotangent. So, ito ay negative pi over 2, di ba? Negative. Kung pa-counterclockwise tayo. Ay, pa-clockwise pala, sorry. So, ito ay negative pi over 3, negative pi over 4, and negative pi over 6. So, ay 0. Then, positive pi over 6. Oh, sana? Pi over 4 and pi over 3. Ito naman is pi over 2. So, dito sa tangent, dahil nga nagsimula tayo sa negative, magsisimula tayo sa negative, mag-start tayo from negative. So, parang dito tayo mag-start sa taas. Sa taas. Papunta sa positive pi over 2. Okay? So, di ba, sulat lang natin yung formula, yung standard equation, which is a tan bx plus minus c plus minus d. So, yung, dahil nga yan ay tan x lang, so yung amplitude natin, yung height ng graph is 1 lang. Okay? And then, yung period is pi over b. Pi over b. So, pi over 1, which is equal to pi. So, yung period ng tan x is pi lang. So, kung mag-start tayo ng graph from negative, so divide natin yung pi na period into equal parts, so which is pi over 2. So, magiging negative pi over 2 and positive pi over 2. And then, isang period yan, di ba? So, which is equal to period ay pi. Yan. And then, yung center ay 0. And then, kalahati ng pi over 2 is negative pi over 4. Okay. Kalahati ay positive pi over 4. So, isa-isahin natin. So, yung tan x from negative pi over 2 to positive pi over 2. So, mag-start tayo from negative pi over 2. So, di ba ang tan is y over x? Di ba? Yung y coordinate divided by x coordinate. So, yung pi over 2 natin is eto. And then, yung x and y is eto. So, ano yung magiging exact value? Nung tan negative pi over 4. So, yung x and y niya is 0 and negative 1. Since tan negative pi over 2 tayo, negative pi over 2 yan, di ba? Ito, tan negative pi over 2, which is y over x. So, ano yung magiging exact value natin? Undefined po. Okay, very good. So, negative 1 over 0. Negative 1 over 0. Now, any number divided by 0 is undefined. So, ito yung magsisilbi nating vertical asymptote. Asymptote. Yan. So, yung pi over 2 is siya yung magiging vertical asymptote. Next is tan pi over, negative pi over 4. Ano yung magiging exact value natin? So, itong tan of pi over 4. Negative 1 po. So, negative 1.
So, negative square root of 2, negative square root of 2 over 2 over square root of 2 over 2 is negative 1. So, pi over 4 and negative 1. So, nandito siya. So, ibahin natin yung color para makita. So, negative 1. Ito ay positive 1. So, andito yung ating graph. Ay, yung point pala. So, ito. Next, how about tan 0? 0 po. 0. So, 1 and 0. So, 0 over 1. 0 over 1 is equal to 0 lang din. So, yung point natin ay 0 and 0. So, next, how about tan negative pi over 4? Ay, positive pi over 4. 1 po. Negative ay positive pi over 4. So, square root of 2 over 2 over square root of 2 over 2 is 1. So, katapat no pi over 4 is kinukuha natin is 1. No? So, andito yung point na to. Next is tan pi over 2. X and y niya is 0 and 1. So, tan is y over x. Y natin is 1 and then x is 0. So, yan. Numerator or denominator is 0. So, undefined. So, ito yung pangalawa. Vertical asymptotes natin. Asymptote. So, kapag inana natin yan, ginraph natin, pinag-connect-connect. So, siya ay increasing function. So, positive tan x is increasing function. So, how about kapag naging negative tan x? Ano kaya mangyayari kapag naging negative tan x siya? Magiging decreasing po. Okay, very good. So, ano yung magiging bagong points natin? Kung magiging decreasing, ano yung mga bagong coordinates ng point natin sa negative tan x? Negative pi over 4 and Pi over positive 1. positive 1. So, ito po siya. So, yung Tapos, itong is ilipat lang natin sa kabila. Okay, so next na point. 0 and 0. Okay, 0 and 0. So, ito yon. Next. Positive pi over 4 and negative 1. Negative. Okay, very good. So, yan lang. So, magiging decreasing siya. Para siyang pinlift lang. Okay? Pinlift lang siya. Ayan. Tumikit na sa asymptote. So, yan ay nag-extend infinitely. From negative infinity to positive infinity. So, yun yung magiging range nila. So, range ay from negative infinity to positive infinity. Okay po. So, yan ay applicable sa tangent and cotangent. Paano kapag meron tayong amplitude na 3? So, ilagay natin pala to ay y is equal to negative tan x. Yan. Pag binalikan nyo. Negative tan x. So, paano pag may, halimbawa, gawin natin y is equal to 3 tan x. So, may amplitude na 3. So, saan kaya yung magiging bagong points natin? Try lang. Wala naman nagbago sa period natin dahil tan x pa rin. Yung b natin is 1 pa rin. So, siya pa rin. Ang nagbago lang is yung amplitude. So, ito ay 1. Ika lang. So, ito diba ay 1, 2, and 3. So, negative 2, negative 3. So, itong violet ang susundin natin. Ang magbabago lang dyan is, dahil nga positive tan x, ang magbabago lang dyan is yung y coordinate. So, yung itong point na to, mapupunta siya dito. Yan. And then, ito ay mapupunta dito. So, walang magbabago sa x-coordinate natin. So, para lang siyang na-stretch. So, kaya, yung A or yung amplitude ay tinatawag ding vertical stretch. Amplitude, vertical stretch.
Yan. Parang ganyan siya. So, ayan. So, paano kapag meron tayong phase shift, which is tan x minus pi over 2. Yan. So, ano yung magiging phase shift natin? So, naaalala, yung bx plus minus c is equal to 0. I-equate natin yung bx plus minus c into 0. So, pakicompute po ng phase shift, yung x. Pi over 2 po. Okay, pi over 2. So, nilipat lang naman natin yung itong pi over 2 sa kabilang side. So, yung phase shift natin is pi over 2. So, again, kapag meron tayong phase shift, saan na kaya magsisimula? Anong gagawin natin para mahanap natin yung ending ng ating bagong graph, yung ating shifted na graph? Dito kasi sa tangent ay nag-end tayo sa pi over 2. So, iba na kasi dito sa tangent. Saan muna pala tayo mag-i-start? Since yan, yung isang period na to, yung pi na yan, is na-shift to the right dahil positive by pi over 2. So, saan na magsisimula yung bago nating graph o yung bagong shifted na graph? Yung original natin is eto, di ba? Eto. Which is pi. I-shift natin siya o i-move natin siya by pi over 2 units. So, i-move natin siya by pi over 2 units. Sa 0 po. Ayun, sa 0. Okay? Sa 0. Ay, nakalimutan ko sabihin na yung vertical asymptotes natin, so ito yung beginning and ending ng period. So, napansin nyo, yung beginning ng ating period is negative pi over 2, which is vertical asymptote. And then yung positive pi over 2, so siya rin yung vertical asymptote. So, kung ano yung ending and start ng ating period, so yun yung ating vertical asymptote. Okay po? So, shift natin, ito, nilagay ko na yung arrow. So, di ba, itong negative pi over 2, yung, kumbaga, ang naging negative lang naman dyan is yung position niya. Pero still, yung magnitude or yung ano niya, is pi over 2. Okay? Negative lang naman siya. Dahil sa pwesto. Pero still, pi over 2 pa rin yan. So, ayan, na-shift siya by pi over 2 to the right. Na-move yung ating period or yung ating graph by pi over 2. So, nandito na tayo. So, mag-i-start tayo dito sa 0 na. Yan. Nakukuha po ba? Okay po? ma'am. 0 na. So, next is, saan naman kaya yung magiging ending? Masapay na po siya magtatapos. O, sa pi na mag-end. Okay. Sa pi na. So, pi over 2 plus yung shifted, which is pi over 2. So, equivalent lang yan sa pi. Nagigets po? Okay. So, yan, 0 to pi. So, isang period na yan, which is pi naman talaga, obviously, dahil nag-start tayo sa 0. So, obviously, yan ay pi pa rin, yung period. So, di ba, i-divide natin yan into 4 equal parts. So, meron lang tayo, ang alam lang natin ay sa dalawa. So, nawawala yung middle nito, yung pang third na part. So, ano kaya magiging corresponding x value nitong third part nito? Ano po? 3 pi over 4. Okay, 3 pi over 4. So, parang 3/4 pi lang siya. Ganon. And then, asan na kaya yung bagong points natin? Nasaan na kaya? Di ba meron sa originally, yung tan x natin, yung hindi pa shifted is ito, yung violet. Di ba? So, yung violet. And na-shift siya by pi over 2 units. So, saan na kaya mapupunta yung mga points na yun? Yung ending and beginning ng ating graph ay asymptote. So, hindi sila tatama dyan. Yung graph natin ay hindi tatama dyan. Sorry. So, x muna, pi over 4 and negative 1. Okay po? Okay? How about the next na point? Pi over 2 and 0. Okay, very good. Next. Sige ko na rin dyan, Emmanuel. Next na point. 3 pi over 4 and 1.
Okay. So, ito na yung shifted na graph natin. So, ayan. So, nakita yung pag-shift nung pag-shift nung violet to the right, napansin? So, ayan. Yung violet, yung tan x, which is, ito nga, yung violet. Then, shift natin siya by 5/2 units to the right. So, yung graph niya is naging kulay green. Okay? Hanapin na lang natin yung domain nung bagong graph. Yung shifted na graph. So, yung range naman, tulad ng sinabi ko, is negative infinity to positive infinity lang din. So, sa domain naman, tulad ng sabi ko kanina, yung vertical asymptotes, ito yung ending and beginning ng period. Di ba ang ending nung shifted na graph natin is pi? Okay? Pi, di ba? And then, next period is mag-a-add tayo ng another period which is pi plus pi. So, magiging pi plus pi is equal to 2 pi. Okay? So, kung mag-a-add tayo ng another period, dahil naman yan ay nag-extend to the right and to the left, infinitely. Pag tinry nyo siya sa GeoGebra, mapapansin nyo, infinite yung graph niya. To the right and to the left. Parang paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang yung graph. And then, kung mag-a-add tayo ng another period pa, so kung yung third na period, next period is 2 pi plus pi, which is 3 pi. Kung mag-a-add tayo ng another period naman, so 3 pi plus pi, 4 pi. So, ibig sabihin, ito yung mga vertical asymptotes. Okay? And of course, to the right, to the left din, sa negative side. Ganon din sa negative side. Meron din mga vertical asymptotes doon. So, therefore, yung domain natin, x should not be equal to what? Should not be equal to, ano po? Ano pong napansin dun sa mga vertical asymptotes natin? Sa vertical asymptote po dun sa bago po, which is yung x is not equal to, x is equal to 0 po, tapos x is equal to pi po. Pi? Okay. So, yun yung mga asymptotes. Pero syempre, i-generalize natin. Kumbaga lahat na. So, paano natin siya ma-represent? Any integer? Any integer. So, x should not be equal to 0 and n pi. N pi lang, sige. Should not be equal to n pi. Yung n natin is equal to 0, positive, negative 1, positive, negative 2, positive, negative 3, and so on. Or any integer. Any integer. Okay, positive, negative, any integer. Nagets kung bakit should not be equal to n pi? Kasi yun yung mga vertical asymptotes natin. So, hindi naman sila nag-cross dun sa vertical asymptotes. Palapit lang sila napapalapit, pero hindi talaga nag-touch. So, next we have, ayan, cotangent naman tayo. So, sa cotangent, pi over b pa rin yung period natin dito. Period ay pi over b. So, sa cotangent kasi, di ba ang tangent x, tan x is increasing? Increasing, right? So, siya rin, ganito rin yung graph niya. Cot x. And then, yung negative tan x is decreasing function. So, negative tan x. Okay. And then, ganito rin yung graph nung cotangent. Cotangent x. But meron silang difference. Meron silang difference. Kung yung tan x is, nag-start tayo from the negative side. So, yung cotangent is mag-start tayo from 0. Mag-start tayo from 0. Parang cosine and sine. Mag-start tayo from 0. Although, pareho sila ng graph, so, ang pinagkaiba lang nila is kung saan mag-start. Okay? So, i-ano ko lang yung, so, mag-start tayo from 0.
then 5/4, 5/2, 3/4, 3/4, 3/4. Yan, and pi. So, bakit pi? Dahil yung amplitude naman niya is 1. So, wala nakalagay dito. So, automatic yan ay 1. So, pi/1 is pi lang din. So, ito yung magiging period nung cot x. Okay po? So, yan. So, kung pi yan, mag-start tayo from 0. So, ito ay pi. Parang siyang, ano lang, parang sine and cosine. Mag-start tayo from 0. Okay? And then, divide natin into 4 equal parts, which is pi/4. And then, bakit pi/4 to? Hindi sinabi. Pi/2 yan. Pi/2, 3pi/4. Yan. So, saan po yung magiging vertical asymptotes natin? Tulad ng sinabi ko kanina, sa tangent and cotangent, yung vertical asymptotes ay yung alin? Yung 0 po and pi po. Okay, so 0 and pi. So, ito yung beginning and ending ng ating graph. So, sila yung magiging vertical asymptote. Vertical asymptote. And then, yung amplitude, which is 1 and 1. Yan. So, saan po kaya yung tatlong points na kinukuha natin? Saan po kaya yung unang point? Yung una po is pi/4 and 1 po. 1, okay? Pi/4 and 1. Next. Pi/2 and 0 po. Very good. So, next is 3pi/4 po and -1. okay, so -1. So, yan. So, ganyan lang po siya. Tama naman, cot x ay same sila. Ito. Decreasing function. Okay? So, paano pag naging negative cot x? Pag naging negative cotangent x, so parang magiging ganito lang siya. So, tulad nung parang pinlip lang. Ayan. So, ito ay y is equal to negative cot x. Na ganun lang po siya, yung cotangent. So, again, anong difference niya ng cotangent sa negative tan x? Sa graph ng negative tan x, Ano po, yung ngayon mag-start lang po tayo sa 0. okay, very good. So, yung kanina, yung negative tan, which is, di ba yung tan kanina is pag ganyan? Kita ba? So, nag-start tayo sa negative, and then yung negative tan is pag ganyan. Okay? So, itong cotangent ay mag-start tayo from 0. From 0 to positive pi. May tanong pa po? Wala po. Okay? Sure? Para mapag-proceed na tayo sa ating next topic. So, yung amplitude ay tulad lang din ng kanina. Parang may stretch lang siya. Kung gagawin natin 2, so ito ay 2. Hindi mo makita. Nag-start tayo dito and dito. Saka sa gitna. So, ito ay cotangent 2 cot x. Itong green. So, yan ay y is equal to 2 cotangent x. Yan. Wala nang tanong? So, para mapag-proceed na tayo.